Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 50 ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 7 ipada aron magsilbing Special Election Board sa BARM election. Cebu Governor Gwendolyn Garcia modagop sa DILG sa giatubang nga 6-month preventive suspension. Katukuran sa elevator sa bagong Cebu City Medical Center, why double funding? Inahan mi klaro pagkadisgrasya sa motorista sa dakbayan sa Lapu-Lapu, way labot sa gitrabahong drainage project. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Police Regional Office 7 nagpadana og 50 ka mga police personnel nga magsilbing Special Election Board sa Electoral Board sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Send-off ceremony gihimo kaganinang buntag sa Camp Serios Minya sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 50 ka mga police personnel gikan sa nakalainlaing City of Provincial Police Office sa Central Visayas ang ipadala sa Police Regional Office 7 isip mga Special Electoral Board alang sa national and local election sa Mayo 12, 2024 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Gihimo ang send-off ceremony ganinang buntag sa parade ground sa PRO7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Mato ni Maranan nga ang PRO7 motabang sa mga pulis sa BARM aron makabot ang kahusay, malinaw, patas o matinud-anon nga piniliay sa maong rehiyon ug mahatagan og proteksyon sa ilang pagpili ang mga molupyo sa maong rehiyon. We will help our fellow policemen there. And of course, we will help our kababayan there to exercise their sacred right of suffrage so that they can choose their leader without violence and without fear. Ang taong nga mga pulis nga magsilbing Special Electoral Board gipaubos kini sa subsub nga pagbansay-bansay sa Commission on Election. Sila mismo ang miboluntaryo nga magpadestino sa dapit bisan pa man nga gila ang maong nga rehiyon nga usa sa labing angayan nga patutukan sa PNP ug EFP tungod sa mga insidente nga naglambigit sa nagsingabot nga eleksyon. We will be sending 50 able bodies, young, courageous, able, and volunteer members of Police Regional Office 7. They are trained by the COMELEC as special electoral boards. Sa 50 ka mga police personnel, unom niini mga babae nga mipakitag kaisog nga miboluntaryong ipadala sa Mindanao aron motabang sa eleksyon. Midayeg si Maranan sa gipakitang kaisog sa mga pulis bisan pa man nga sa sulod sa pila ka adlaw ilang mabiyaan ang ilang pamilya, kabanay, mga minahal sa kinabuhi ug higala dinhi sa Sugbo aron lang mo serbisyo alang sa nasod. We have here 6 female officers. Nasa ang kamay ng mga kababaihan natin. O, palakpakan natin sila. Thank you very much. 6 of them volunteered to be there in Mindanao, leaving their families, leaving their loved ones,
leaving their children, leaving their parents, friends and relatives, just to perform a very difficult task, that is being a special electoral boards. Masadigo ng general nga maayora ang kahimtang sa mga pulis sa Mindanao, ilabi na sa BARM tungod kay ang regional director sa PNP sa mga dapit, iyang classmate sa Philippine National Police Academy. Arnold Bustamante, CCTV News. Misaka pa nga to sa 15 ka mga dapit sa Central Visayas ang giila nga yellow category kon areas of concern ning nagkaduol na ang national and local election sa Mayo 12. Usa sa naapil ang tibok dakbayan sa Sugbo ug tagpito sa probinsya sa Sugbo ug sa Bohol. Ang kasiran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gikan si Lima, gisaka pa sa 15 ka mga dapit sa Central Visayas ang ipaubos sa yellow category sa Commission on Election ning pila ka adlaw na lang eleksyon na. Mato ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa COMELEC 7, nga sa 15 ka mga lugar nga ipaubos sa yellow category kun areas of concern sa eleksyon sa Mayo 12, 2025 naglangkom sa tibok dakbayan sa Sugbo, Daan Bantayan, Argao, Balamban, Mandaue City, San Fernando, Dalaget, Dumanhog, samtang sa Bohol mao ang San Miguel, Buenavista, Trinidad, Ubay, Inabanga, Tubigon ug Tagbilaran City. May pasabot si Pobe nga ang pag-ila sa mga lugar sa mga kategory subay kini sa assessment sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines ato sa laing hugna sa Regional Joint Security Control Center meeting tungod sa kainit sa dagan sa politika sa mga dapit. Ang nasabi ko kasi before was only 5 municipalities. Ngayon, we upgraded it based on the evaluation assessment ng PNP and AFP na may mga areas talaga dito sa Visayas na medyo nag-i-escalate dahil because of the ongoing and then nearing election activity in the area. Di pasabot tinuon ang COMELEC Director nga dili kini ika-alarma o ika-hadlok ang pagpaubos sa areas of concern sa usa ka dapit tungod kay gisiguro lang nila nga mapatuman ang kahusay kalinaw sa mga lugar pinagi sa pagpakusog sa ilang security deployment sa mga pulis ug sundalo kung init ang politika gikabalakan sa COMELEC nga mupahimulos ang mga armadong grupo nga gi-hire sa mga politiko aron hadloko ng mga botante nga dali hinuon mopili sila nga gusto nga kandidato. To inform the public na hindi naman ito alarming but for purposes only of beefing up the security requirements and deployment of troops for purposes of the election, no? Para magiging equal yung political playing field, at the same time magiging peaceful yung community na yan. Inaibo hinon ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng Hepes Kabulisan sa Central Visayas nga wala pa sila makamonitor nga doon mga private armed groups nga naglihok sa probinsya sa Bohol ug Cebu nga gigamit sa eleksyon. Apan yung giklaro nga doon sila mga nadawat nga kasayuran nga doon mga potential nga mga grupo nga mahimong gamiton sa mga kandidato nga mahinungdan kay ilang gipakusga ng ilang kampanya batok loose firearms ug pagukod sa mga criminal gangs. There are informations na possibly ay merong mga potential facts, no? But however, ngayon hindi pa tayo nagko-confirm, but there are information. So ongoing pa ang ating validation and information gathering. Dugang maranan nga mamahimong magdugang sila og mga police personnel sa mga dapit nga gipaubos sa yellow category aron malikayan ang kasamok mugna sa kainit sa dagan sa politika. Gibanduan niya ang tanang mga station commanders o mga ground commanders sa matag lungsod ug syudad nga nasulod sa maong nga category kapatutukan ang seguridad o dili mosaka pa ngadto sa orange ug red category. And yung ating mga chief of police and ground commanders that to look to that place more focused, ano? And if necessary, we will put additional security forces there to ensure na hindi na mag-e-escalate from yellow category na pupunta pa sa orange and red category. Itanaw pa hinoon sa COMELEC ug PRO7 ang nahitabong pagpusil patay sa usa ka barangay coordinator sa lungsod sa Badjan kung kini matumbok ba nga election-related incidents. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu Governor Gwendolyn Garcia mudangop sa uluhang buhatan sa DILG aron pagklaro sa 6-month preventive suspension nga gipahamtang sa ombudsman nga naha kaniya. Gitataw sa ilang kampo nga adunay mga kalapasan ang maong mando ug magpabilin siya sa pwesto pinasikad sa mga balaod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. So pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. Kini na lang ang nahukman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia
human sa nimong panagsabot uban sa mga abogado bahin sa gipahamtang nga 6-month preventive suspension sa ombudsman batok niya. Maong mudangop sila sa Department of Interior and Local Government pinaagi ni Secretary John Vic Remulla aron pagpaklaro sa giluwatang mando niadtong Abril 23. Pinaagi sa pagpadangat og suwat. Nakita nilang Garcia ug sa legal team nga dunay mga kalapasan ang preventive suspension order karong nagkaduol na ang eleksyon. Gipasabot sa lead counsel ni Garcia nga si Attorney Alex Avisado nga dili mahimo ubos sa Omnibus Election Code, Local Government Code, apil na ang COMELEC resolution ang preventive suspension sa usa ka opisyal sulod sa election period. Gawas lang kung adunay kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Karon, as we speak, we really have not received any other document except the order. That is also violative of the right of due process ni Governor. Ipasaka sa Solid Duterte supporter nga si Moises Garcia de Parine ang kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty ug ubang lagda ubos sa RA 6713 tungod lang sa pagkubkob sa Manangar River. Nasayran nga ni issue og special permit ang Kapitolyo alang sa dredging sa Manangar River ug Haklupan River aron madugangan pa ang supply sa tubig sa Metro Cebu sa miaging tuig. Gitataw sa mga abogado nga lehitimo ang lakang ni Garcia tungod sa nasinating water crisis sa Sugbo nga dala sa El Nino phenomenon ug naa ang mga hingtungdang ahensya ato silang panagsabot. Maong imposible alang sa mga abogado ang pasangil ni Deperine nga kwarying. Din gitato nila nga pagkubkob lang kini sa mga sapa nga pinasubay sa mga gipangayong rekisitos apil na ang PAMBI resolution. Parang punta o opportunity si Governor when nga makatubag di ba at first instance. Abo na i-forward ni Kuting bagaan niya, I have prepared everything. Aron matubag. Wala ni i-conceal ani nga mga documents ha. Because dili raman ni action from the provincial government. Himugatan sa mga abogado nga dili patas ang nimong investigasyon bahin sa reklamo kang Garcia diin wala siya'y nadawat nga affidavit nga gipasaka sa reklamante. Wala usab na unyunan sa Kapitolyo ang nimong pagpasabot ni Ombudsman Samuel Martires nga napareha ang sitwasyon sa mga sapa sa gidangatan sa Chocolate Hills isip protected area. Bisan pa man sa pagduda kung unsang motibo sa pagduso sa reklamo, gihimo nila ang ubang mga legal remedies. Apan, wala sila mihatag og dugang pagdetalye bahin niini. But the fact is, we say to the Honorable Ombudsman and the Governor, our client told us, we share his passion to defend the environment, to stop this illegal quarrying. But sadly, this is not a case of illegal quarrying. Mao pabilin si Governor Garcia siyang posisyon. Pinasikad sa kasamtangang mga lagda o guban pang mga balaod nga gipatuman. Ilabi na nga nagbaha usab ang suporta gikan sa iyang mga kaalyado. Apil na si Vice Gobernador Hilario Junjun David III. Gisigundahan usab sa Metropolitan Cebu Water District ang nimong baruganan sa Kapitolyo bahin sa ilang gihimo sa Manangar River nga pinasubay na usab sa mga balaod. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. CCTN News. Giklaro sa uluhang buhatan sa Commission on Elections nga wala nabutang sa alanganin ang ilang mga labing sensitibong impormasyon. Subay kini sa pagkasikop sa usa ka Chinese national nga gipasangin lang ng espiya sa ilang buhatan sa Intramuros, Manila. Mato de COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga dili gyud mabalaka ang publiko kay wala sa ilahang buhatan ang bisan unsang election data. Nagpahigayon sila og hugot nga pagpakisusi og nasuta nga layo ra sa risgo ang ilahang automated system. Gawas nga gidakop sa National Bureau of Investigation ng Chinese national, nakuhaan siya og international mobile subscriber catcher nga gigamit aron makakuha og mga text message. Moabot na sa upat ka mga LGUs sa probinsya sa Sugbo ang nagsugod na sa pagpamaligya og NFA rice sa kantidad nga 20 pesos matag kilo.
Gipatuman sa lungsod sa Daanbantayan, Malabuyok, Santander ug Toledo City ang maong sistema nga sama lang sa Sugbo Merkado Barato. Limitado lang ang pagbaligya sa baratong bugas ngadto sa mga kabus, apil na kadto mga nalakip sa programang 4Ps ug uban pa. Ikatakdang sugdan ang pilot implementation sa 20 pesos nga programa sa Department of Agriculture sa Sugbo ug Mang Adlaw. Ipahigayon ang launching niini sa palibot sa Kapitolyo diin apil sa mga dinapit maong kadagkuan gikan sa Department of Agriculture. Mga nagkadiyang local government units sa probinsya sa Sugbo nag-iyahay na og hakot silang alokasyon sa NFA rice. Alang kini sa pag-roll out sa 20 pesos matag kilo nga bugas nga inisyatiba sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang diskarga na kaganinang buntag ang mga sako nga bugas sa National Food Authority kun NFA alang ngadto sa mga nagkadaiyang lokalidad sa probinsya sa Sugbo. Gisugdan kagabi ang paghatag sa upat ka mga munisipalidad lakip na ang Malabuyok ug Tudela. Kini mao ang inisyal nga hugna sa gisaad sa administrasyong Marcos sa pagtanyag og bugas nga nagkantidad og 20 pesos matag kilo. Ang mga truck sa LGU ang nanghakot kaganina sa ilang alokasyon sa bugas alang sa pagpangandam sa opisyal nga rollout sa programa dinhi sa probinsya sa Sugbo nga gikatakda og Mang Adlaw. Naabta namo ang sakop sa lungsod sa Tabugon di nagkuha sa kapin usa ka gatos ka sako. Si Ovilito Baritua ang acting regional manager 2 sa NFA Region 7 nagkanayon nga sa pagkakaron 20 city pa ka mga LGU ang naaprubahan. We are our role here is to provide stocks para iapod-apod aning maong programa. So na-coordinate ang FTI na doon na siya ay memorandum sa amo nga mao ni ang mga alokasyon matag munisipyo sa LGU. So mo sa to imong basihan sa among authority nga issue na mo sa branch office pila ka sako ang ilang atong iserve. Ang mga sako sa bugas ang giinspeksyon una, gitanaw ang sample sa dili pa ipanghatag sa mga LGU. Mao kini ang grain probe nga gigamit sa National Food Authority diin gitanaw ang kalidad sa matag sako sa bugas o kung makita nga adunay discoloration o pag-usab sa kalidad sa bugas o adunay infestation o adunay insekto nga makita, gisiguro sa National Food Authority nga kani dili iapil sa pagdiskarga ngadto na sa mga local government unit. Gipanigurado sa NFA nga hugot nilang gisusi ang kalidad sa bugas. Mga Cebuano particular magkikita sa appearance. Pero amo nang ginakaon. Actually sa tasting quality na niya nindot na siya kay local rice niya newly milled. Ang inisyatiba pagtanyag og 20 pesos matag kilo nagtumong sa pagtabang sa mga kabus pinaagi sa pagpaubos sa presyo sa bugas. Ang mga kabus mamahimong makapalit og 20 ka kilo matag semana. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, katukuran sa elevator sa bagong Cebu City Medical Center. Why double funding? Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay, inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin.
ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Quirubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Quirubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Mga kababayan, nandirito na Malasakit at Bayanihan, number 140 sa balota. Makakasama mo anumang panahon, sa mga pangangailangan nyo sila ang tutugon. Dalay solusyon, san ka mang rehiyon, makakatulong sa pagbangon, pagbabago ay ngayon. Malasakit sa kababayan, malasakit sa kababayan, malasakit laban ng mga kababayan. Malasakit at bayanihan! Sakit at bayanihan! Malasakit at bayanihan! Malasakit at bayanihan! Malasakit at bayanihan! Layuning suportahan ang karapatan ng mga inabuso at I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, katukuran sa elevator sa bagong Cebu City Medical Center building, way dubli nga funding. Kini mo'y gitataw sa mayor subay sa nagkakakulian nga nasugatan sa mga sakop sa konsiho. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Gitataw ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga walay double funding alang sa gidusong pagpatukod sa elevator sa Cebu City Medical Center. Suma pa niya nga kabayan lang ang naunang pundo nini silang terminated nga kontrata gikan sa nanglabay na nga administrasyon. Kini mo'y reaksyon sa mayor, human gikabalakan sa konseho sa syudad ang gingong nagdubling pundo nga gigahin sa Department of Engineering and Public Works alang sa katukuran sa elevator. Sa nakalabayng sesyon sa konseho sa miaging semana, nasuta nga gilakip sa kontrata gikan sa duha ka contractors ang pagtukod sa elevator. Kinibisan pa man og adunay gigahing laing pundo ang city government nga nagagikan matud pa sa Piso Mo Hospital Co project diatong 2013. Matud ni Garcia nga ang istruktura lang sa elevator mo'y gilakip sa contractor nga CE Padilla Construction Incorporated. Ang na-purchase rato is just the elevator carrier. Okay, so walay labot ang elevator shaft and the mechanical tech wirings, sa para mga mechanical whatever that has to be prepared, no? Yeah, the structure itself. So the Piso Mo just purchased the elevator itself. Samtang sa nakalabay na lang kontrata sa MEC Kata na apil ang elevator gikan sa katukuran sa mas taas pang mga andana sa bagong CCMC building. Sa bahin, wa pagkipaybaw sa mayor kung kinsang contractor ang nakadaog sa bidding alang sa Phase 5 sa CCMC building nga nagkantidad tanan og 700 million pesos. Kini aron mahuman ang 3rd hangtod 6th floors sa maong edipisyo. Bisan pa man og natribukar ang pipila ka mga kakulian bahin sa katukuran, ana na sila karon sa post-qualification stage sa bidding. So what I will do is I will ask if there were any return. Kung wa gali, forward na ko sa City Legal Office. Ian Navarro, CCTN News. Nagsabot ang mga traffic authorities sa Cebu City ug Mandawi City nga tutukan ang mga dalan nga nagsumpay kanila aron mas mahapsay pa ang dagan sa trapiko. Bantayan sa Cebu City Transportation Office ug Traffic Enforcement Agency of Mandawi, pipila ka mga karsada ubos sa gimugna nilang Joint Task Force. Subayon nila ang trapiko sa AS Fortuna Street hangtod sa Gov. M. Cuenco sa Barangay Banilad ug Lopez Haina Street hangtod Ancaja Street. Nagsumpay sa Barangay Tipolo ug Mabolo. Mato di CCTO Assistant Head Kent Jongoy nga striktong ipatuman ang mga lagda sa trapiko ni anang mga karsada aron mas mahapsay pa ang biyahe. Ilabi na nga gilikayan ang mas bugat nga trapiko panahon sa tingsulod ug tigawas na sa trabaho. Ikondenar sa Konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang kamatayon sa 11 ka mga Pilipino atol sa Lapu-Lapu Day sa nakalabayng semana sa Vancouver, Canada. Matod sa giduso nga resolusyon nga gikasubo nila ang maong panghitabo o giawhag ang mga otoridad sa pagsusi aron manubag ang responsable niini. Mahinunuman nga gidaro sa usa ka sakyanan ang grupo sa mga Pilipino nga naglipay-lipay ni anang panahona aron pagtimaan sa pagkabayani ni Dato Lapu-Lapu. Nahitabo ang maong insidente dungan sa ika-504 nga kadaugan sa Mactan ni adtong nakalabayng weekend. Ang konseho nagpakasamtangan nga naka-resist sa ugtukion ang pagpasar dinhi sa regular nga sesyon karong Mayo 21. Gisugdan sa Lapu-Lapu City Rescue ang pagpahigayon ng Community Action for Disaster Response sa Olango Island. Uban nila ang Emergency Rescue Unit, Foundation kun ERUF o Bureau of Fire Protection. Kung diin tudluan nila ang komunidad kabahin sa first aid, basic life support, incident command system, fire emergencies ug rescue operations. Magtinabangay ang maong mga buhatan aron ilang matudlo ug mapasabot sa katawhan. Mao nga nagpahigayon sila og preparatory activities sa Olango. Magpadayon kini hangtod sa Mayo 2. Papal Nuncio sa Pilipinas mihulagway nga nakapili ng daan ang Espiritu Santo alang sa mosunod nga Santo Papa bisan og magsugod pa lang ang conclave. Gihangyo usab niya ang katawhan nga ipadayon ang pag-ampo alang sa hingpit ng kapahulayan ni Pope Francis. Ang kasayuran hihatod ni Gian Navarro.
Dako ang pagtuo sa Papal Nuncio sa Pilipinas nga nakapili na ang Espiritu Santo alang sa mosunod nga Santo Papa kinsang mogiya sa binilyon ka mga Katoliko lukop kalibutan. Sumapa ni Archbishop Charles Brown nga ang Espiritu Santo usab mo'y mogiya sa mga cardinal electors alang sa pagpili sa bag-ong lider sa simbang Romano Katoliko. Maong giagad niya ang mamahimong hukom ngadto sa gatusan ka mga kardinal kinsang nag-atubang karon sa dakong tulubagon karong sede vacante na o wala pa'y Santo Papa ang maong relihiyon. Inay nga ipaagi sa pagpanagna o pag-expect gikan sa mga papabili kon mga kardinal nga nay tsansang mapilian. Gihangyo ni Brown ang katawhan nga tuuhan ang conclave process inubanan sa subsub nga pag-ampo. Sanglit di gid pasagdan sa Espiritu Santo ang simbahan mong kana usab ang mag-igo sa taong muhaom sa labing gikay namang posisyon. Hinuon nangandam na ang mga cardinals nga nasa 80 anyos pa ubos ang pangidaron alang sa pagsugod na sa conclave karong Mayo 7. Aron makabot ang kasagrado, kasekreto ug kahilom silang pagpamutar, kinahanglang ibilin ang tanan nilang mga gadgets kabakahatag ug kasamok sa labing minungdanong desisyon. Samtang gihangyo sa Papal Nuncio nga si Brown ang katawhan nga ilakip sa pag-ampo ang hingpit nga kapahulayang dayon ni Pope Francis. Ilabi na nga daghang mga ligasiya ang gibilin sa natiliwang Santo Papa nga mo'y sundon sa bag-ong liderato pohon. So I'm very happy to see so many Filipino people coming here to pay their respects, to sign the Book of Condolences for Pope Francis. It's a great sign of the love of Filipino people for the Holy Father. Holy Father, your Lolo Kiko loved you very, very much. And I ask you on his behalf to continue to pray for him now that he has left this earth and on his way to the heavenly kingdom. May God bless you. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, inahan mi klaro pagkadisgrasya sa motorista sa dakbayan sa Lapu-Lapu, way labot sa gitrabahong drainage project. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Mga kababayan, nandirito na Malasakit at Bayanihan, number 140 sa Balota. Makakasama mo ano mang panahon, sa mga pangangailangan nyo sila ang tutugon. Dalay solusyon, san ka mang rehiyon, makakatulong sa pagbangon, pagbabago ay ngayon. Malasakit sa kababayan, malasakit sa kababayan, malasakit laban ng mga kababayan. Malasakit at bayanihan! 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 Layuning suportahan ang karapatan ng mga inabuso at Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon
nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 tagingon, walay makapahimot sa Dios kun walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, inahan sa 22 anyos nga motorista mitataw nga dili ang libaong ang dan ug ang gitrabahong drainage project sa Lapu-Lapu City mao hinungdan sa pagkadisgrasya sa iyang anak. Gitataw nga naglisod lang kini sa pagginhawa samtang nagmaniho mao nga nakuyapan ug natumba sukuhay sa mga nanggawas nga komento diha sa social media. Ang kasayuran nihatod ni Cristel Joy Fillerca. Sa video nga gi-upload sa social media ni Dan Art, makita ang natumba og unconscious nga 22 anyos nga lalaking motorista sa Purok Butterfly Circumferential Road sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 10 kagabi. Gisuwayan kini pagstorya sa mga niduol nga mga tao apan dili kini responsive. Hinuon dali kining narespondihan og nadala sa tambalanan. Ang mong 22 anyos diha natumba duol sa black pipe tungod kay sa mong dapit adunay drainage project nga kasamtangan panggihunong ang pagpatrabaho sugod ni adtong uwahing semana sa Pebrero. Tungod ni ini, nagkadaiyang mga komento ang nanggawa sa mong post nga ang nahunong nga drainage project o ang lubak nga karsada mo hinungdan sa pagkatumba sa motorista. Apan gitataw sa inahan sa 22 anyos nga si Bebs Baring Coligado nga dili kini mo oy hinungdan. Matud pa niyang ubos ang potassium sa iyang anak maong samtang nagdrive, naghuot ang dughan ni ini og naglisod sa pagginhawa. Unya ang iyang gibuhat, naghihinay-hinay siya nga mapadaklin siya. Mo to pagpadaklin niya, di magi siya kaginhawa daw niya, mura natumba na gid siya ba. Ang kamot lang gid siya nga dili makuan niya ang ulo. So pagkatumba niya, mo to nakuyakan gid siya. Nakaangkon og mga samad sa iyang tiil ang mga motorista tungod sa iyang pagkatumba. Apan hinuon nakagawas na kini sa tambalanan kaganihang kadlawon. Samtang nibutyag si Engineer Jonathan Gambe, ang engineer in charge sa mga proyekto sa Lone District sa Lapu-Lapu City, nga karong adlaw ipatrabaho na ang mga lubak nga parte sa Circumferential Road. Suma pa niya nga bisan og naklaro na nga dili ang karsada o ang drainage project mo hinungdan sa pagkatumba sa motorista, apan kinahanglan kining aksyonan aron nga luwas na kining agian. Karon kining na mga damage din i-repair ni karon. Kanang na mga bangag-bangag na especially kanang mga bangag-bangag. Oo, ato nang repairon. Tanggalon na niya, tarong na siya. Cristel Joy Fillerca, CCTN News. Tulo ka mga tao ang nadakpan sa anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o PNP sa Purok Size, Barangay Buoy, syudad sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol kagabi. Si PDEA 7 Acting Regional Director Alex Tablate miila sa target sa operation nga si alias Rendon, 24 anyos, flower decorator nga residente ra usab sa maong lugar. Lakip sa nadakpan silang alias Darwin ug alias Gino, 28 anyos. Usa ka tireman nga pulos taga Barangay Kugon, Dakbayan sa Tagbilaran nga naabtan sa mga operatiba sa sulod sa drug den sa maong lugar. Mato ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 batok sa mga dinakpan. University of the Philippines Cebu Campus milusad og bag-ong graduate program sa may labot sa komunikasyon ug media. Tinguha niini nga mas masabtan sa mga magtutungha ang mga nakasinating kabaguhan gikan sa maong natad sa pagkalabay na sa mga panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong gilusad sa University of the Philippines Cebu Campus ang pag-ong master's degree course nga Master of Arts in Communication and Media kon MAC-M. Kinina ang labing una og original nga graduate program sa mong tunghaan ubos sa College of Communication, Arts and Design kon SICAD. Lauman sa mong 2-year degree program ang mga subjects nga may labot na ang paspas nga paglambo sa komunikasyon ug media. Ang mahimong makapahimos nining kursuha, mga anasa natad sa media, magtutudlo
ug ubang mga adunay batid sa communication. Gipasabot sa ilang interim program coordinator nga si Professor Marie Rose Arong nga naninguha among kurso nga masabtan ang nahimong paglambo karon sa natad sa komunikasyon, ilabi na nga nagkaanam na ang kabag-uhan sa paghangup sa mga nakadawat sa matag impormasyon gikan sa managlaing communication platform sama na lang sa TV, online ug daghan pa. Makita hinuon kini sa mga subjects sa kursong MAC-M nga gipahaom matud pa sa kasamtangang sitwasyon sa katilingban. It's a research program, so ang atong mga media practitioners will be trained now in especially questions about mis and disinformation. So we highlight the concept of critical thinking in our courses. Gawas sa mga online, on-site ug hybrid classes, adunay research program nga himuon ang mga tinun-an sa maong kurso. Mudawat na sila og application alang sa mga muskwela sa kursong MAC-M ug sugdan ang enrollment process sunod buwan. Laumang magsugod ang klase karong buwan sa Agosto. Ang estudyante mismo makadala sila ilang own scholarship. Kung trabaho ka gobyerno, pwede ka magpa-sponsor sa imong opisina, pwede ra siya diri. Ian Navarro, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballet, sangtod ugba sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.